dapat ang SMNI magbago na. Kasi itong ginawa sa inyong ito na pagsuspende, ito po'y warning na. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, SMNI, suspendido ng 30 days. At Mike Abe, binanatan sa ang SMNI. Ang sabi niya, magbago na kayo. Warning na sa inyo to. Di ba? Dahil sa inyong mga fake news. Alam naman natin na itong si Mike Abe guys, matagal yan sa SMNI. Pero ngayon nakikita natin, di ba? Dahil nung nag-resign na siya dahil sa prinsipyo niya, na sinasabi niya hindi sila magkasundo ni Kibuloy, tuluyan na nga siyang umalis. At ngayon, yan, lagi niya dinidiscuss ngayon. Siyempre galing siya at alam niya yun. So kung matatandaan nyo guys, 'di ba? Itong MTRCB una lang nag-suspend ng 14 days. Una dun sa dalawang show muna. Yung kay Gigan laban sa China ni Duterte at itong kasama ang Marites bayan ni Eric Celis at ni Badoy. Yun guys, yun ang dalawang na-suspended muna para hindi sila makapag-air. Pero ngayon, naglabas nga ng suspension itong NTC na mismo guys. NTC, National Telecommunication. Di ba? So, itong dalawang sign na to, magkaibang kapangyarihan na mandato ng ating gobyerno na kung may violation na magawa yung mga TV man yan, radyo, ay kanilang isususpend. Parang sa Showtime, di ba? Dati sila Joey De Leon, nasuspend din yan. So yung mga ganong pangyayari sa larangan ng communication. So dito, makikita natin na talaga may nakitang violation. Kaya nagawa ng dalawang sangay na to. At hindi lang yan guys, darating yung January, talagang sa Kongreso, iimbestigahan na yan. Dahil meron ng proposed bill itong si Congressman Gutierrez na i-revoke na, tanggalan na ng prangkisa itong SMNI. Yun na yung kanyang panukala. Kaya magkakaalaman guys, naaamoy nyo na ba guys? Naaamoy nyo na ba kung ano ang mangyayari? Kaya mga DDS ngayon guys, todo tanggol sila sa SMNI, di ba? Lalo na yung mga ibang nanunungkulan pa dyan na mga SMNI talaga. Bakit hindi nila matanggap na may gobyerno tayo na may mga ganitong policy? Di ba? Lalo na kung mambabatas ka, dapat ang kapakanan mo mismo yung pagtupad sa batas at sa mga nakakarami. Hindi ka kailangan pumiling, di ba? Paboran ng isang kahit sabihin natin, tumulong sa kanila sa election, kung may na-violate naman, kailangan naman nilang tumimbang, di ba? Huwag lang doon sa mga tingin natin kakampi na nila. Di ba? Yung hindi pa nga nagsisimula yung investigasyon, dapat nga, di ba, pagka senador ka, kasi guys, yan, ang mangyayari dyan, kapag na-revoke na sa Kongreso, dadali niya sa Senado, magbobotohan pa dyan. Kukuha ng mga majority votes. Diba? So doon makikita mo kung sino yung boboto na pabor at hindi sa pagtanggal sa SMNI. Pero ngayon may naririnig na tayo, di ba? Na pumapanig na kagad sa SMNI. Hindi pa sila nagkakandak ng investigasyon. Dapat, di ba, neutral ka muna, wala ka munang sasabihin. Kasi sagrado yung boto mo di ba? Na talagang doon panic ka sa tingin mo yun ang totoo. Pero kung wala pang investigasyon at naririnig na natin na kumakampi, alam na, di ba? Hindi yan para sa bayan. Para sa kaibigan lang yan. Sino ba mga naririnig natin na pumapabor na ngayon pa lang sa SMNI? Di ba? Si Idol Robin Padilla. Nakikita na natin, di ba? Nagsabi siya, no, dahil alam niya
Bukod pa guys doon sa imbestigan si Kibuloy sa kanyang religion mismo ni Ontiveros, Senador Ontiveros. Na sinasabi niya na yung mga witness sila yung kanyang iimbestigahan, hindi itong si Kibuloy. Di ba? So nakikita na natin bakit siya nagsasalita ng ganun. Naroon din sila Bato de Rosa, talaga sa SMNI kumakampi. At ngayon naririnig natin itong si Amy Marcos na kapatid mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat sana taga-gobyerno ka dahil ang naglabas ng desisyon na to taga-gobyerno rin, di ba? MTRCB may sariling mandato sa batas, kailangan magpatupad. NTC, ganun din. Sila mga senador, di ba? Congressman, dapat ganun, di ba? Doon tayo sa tama guys, huwag tayo sa mga politiko. Kaya ngayon, yung mga kampi sa SMNI, ngayon pala nakikita na natin na sila yung nagrereklamo at bumabatikos sa ganitong pangyayari sa SMNI. Hindi nila matanggap guys kasi alam nila na doon ang kanilang kaalyado di ba? Lalo na si Duterte, doon siya nagsasalita. Kaya yung iba sabi nila, kinikitil nyo ang malayang pamamahayag o press freedom. Pero hindi nila binabanggit na yung sinasabi ng press freedom, fake news naman, di ba? At inamin ni Eric Celis, kaya nga sila suspend, di ba? Inamin ni Eric Celis na talagang hindi validated ang kanyang source doon sa 1.8 billion na issue. Doon nagsimula yan, guys. At hindi lang yun. Hindi lang naman yun ang issue. Pati yung kay Duterte na dinet threat, di ba? Itong si Francisco, hindi lang yun. Yung pagre-red tag din nila. Di ba? Sila BP Lenny, yung mga ibang personality, mga nire-red tag nila na wala namang kinalaman talaga sa mga NPA at sa mga komunista. Kaya dito natin makikita na tama to. So panoorin mo na natin guys yung balita sa UNTV. Alright? So pasok. Awan ng 30 araw na suspensyon ng National Telecommunications Commission o NTC ang Suara Sug Media Corporation na mas kilala sa business name nito na Sunshine Media Network International o SMNI. Kasabay ito, show cause order kung saan pinagpapaliwanag ang SMNI sa loob ng 14 na araw sa mga alegasyon ng paglabag sa prangkisa nito batay sa resolusyon na mababang kapulungan ng Kongreso. Isa na rito ang pagbabago umano sa ownership o pagmamayari ng SMNI nang walang pahintulot ng Kongreso. Itinakda ng NTC sa January 4 ang pagdinig kaugnay ng inilabas na suspension order. Una namang sinuspindi ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang dalawang programa ng SMNI dahil sa mga alegasyon din ng paglabag bagay na itinanggi naman ng estasyon. So yun guys, napanood nyo, di ba? So yun talaga, yun na yung final na 30-day suspension sa SMNI. Buong SMNI na to guys dati dalawa lang, ngayon buo na. Yung kanilang channel ngayon, wala na sa ere. Stop muna sila. Hindi na stop ni Kibuloy guys. So yun ang aabangan natin kung ano ang susunod na mangyayari sa January na sabay-sabay na hearing na to para sa kanilang estasyon. At narito guys, panoorin din natin yung video kung saan itong si Mike Abe binanatan ng mga dati niyang kasamahan, di ba? Sa SMNI, dati niyang boss. Ang sabi niya, magbago na kayo. Warning na ito sa inyo para hindi na to pamarisan. Di ba? So, siya kasi talagang alam niya yung ano nangyayari sa SMNI dahil nga, gaya na sabi ko, galing sa dyan. Galing sa SMNI. Kaya may karapatan din sa magsabi. At kung ano yung na-observa niya sa kanya mismong istasyon na pinagtatrabuhan dati. Alright? So, nandito na guys, si Mike Abe. Pasok! Para ho malinaw. So, ang aking masasabi lang dito, dapat ang SMNI magbago na. Kasi itong ginawa sa inyong ito na pagsuspende, ito po'y warning na. Hindi lang pangkaraniwang warning. Ito'y pinakita na ng mga ahensya ng gobyerno na merong batas. At pag inyong inulit-ulit pa at ginawa pa ninyo ang patuloy na sa tingin ng gobyerno, ng NTC, ng Kongreso at ng MTRCB ay lumalampas na kayo or lumalabag sa batas, mauulit ang suspension.
Lalo na ngayon, nakapending pa yung revocation, yung pagkansila. Baka umabot doon. So, okay? Yan ang sinasabi ko. Dapat maging aral ito sa kanila. Kaya SMNI, magbago na kayo. Pag hindi kayo nagbago, dito sa ginawang ito ng NTC at MTRCB, inuulit ko, mas malala ang inyong aabutin. Mas malala ang mangyayari sa inyo pag hindi kayo nagbago. Kasi pinatunayan, pinakita ng batas na hindi pwede ang inyong style. Hindi pwede yung ginagawa nyo. Fake news, personal na atake, paninira, panlalait, yan ang sinasabi. Lahat yan labag sa batas. Okay? Pag hindi kayo nagbago, abay nasa inyo na yan. Pag hindi kayo nagbago dito sa, pag ang tingin ninyo ay panghaharas lang ito, hindi kayo magbabago, gagawin pa rin nyo ang gusto nyo at yung dati nyo ginagawa, ay nasa inyo yan. Nasa inyo yan. Hindi namin kayo pipigilan. Sinasabi ko lang, warning ito. Pag pinapatuloy nyo ang inyong maling ginagawa, patuloy na isasara kayo, patuloy na sususpindihin kayo. Kasi hindi naman susuko ang batas sa inyo. Hindi susuko ang gobyerno sa inyo. No one is above the law. Yan po ang malinaw na mensahe ng NTC at ng MTRCB. Okay, sa akin tingin, personal analysis, opinion, ginawa lang ng NTC at MTRCB ang kanilang trabaho. Kasi kung hindi nila ginawa yung trabaho nila, mananagot sila sa bayan. Dahil anong meron? Bakit sila nandyan pa? Anong meron sa kanila kung hindi nila gagawin yung trabaho nila? Pinapasweldo natin sila. Ang laki ng perang ginagamit nila sa mga operation araw-araw. Tapos hindi wala silang gagawin. Ay, hindi pwede yun. Mananagot sila sa bayan. At dahil dyan, ipinakita nila sa mamamayang Pilipino, sila'y nagtatrabaho. May pinagbabasihan sila. Kaya ginawa nila ang pagsuspinde for 10 days or 30 days. Mabuti nga pinagsunod na eh. Ang mahirap dyan eh, mas mahirap yung for 10 days after pagkatapos nun, another 30 days. Hindi, mas malayo, malaki. Ang ginawa, ayan na, pinagsama na. Sabihin, So yun guys, napanood nyo si Mike Abe, di ba? Ano sa tingin nyo? Tama ba yung komento ni Mike Abe? Di ba? Ako para sa akin, tama yan. Kasi nga, mandato ng mga sangay ng gobyerno, katulad ng MTRCB, ng NTC, na ipatupad, lalo na kung may nagawang violation. Kasi doon sa hearing ng Kamara, marami nakitang violation guys. Kung napanood nyo, di ba? Kung updated kayo, nanonood lagi sa mga balita, marami silang violation. Kaya dito, ang binabalitahan natin guys, ay kung ano lang yung laman ng balita ng mga mainstream media. Hindi tayo nag-iimbento dito, di ba? Hindi tayo naninira. Kasi kung maninira ka, dapat sarili mo lang yung binabalita. Wala kang wala kang binabasehan kagaya ng mga mainstream media na lumalabas, di ba? Kasi yung mga sumusuporta sa SMNI, hindi nila matanggap yun. Sinasabi nila naninira daw tayo, guys. Di ba? Kasi unang-una hindi pabor sa kanila. Hindi nila matanggap na pag hindi pabor sa kanila, tingin nila paninira. Hindi yan na tama, di ba? At pinupolitika lang daw. Kung pinupolitika naman, kasama rin yan, guys, sa ating bayan. Hindi mo matatanggal yung politika kasi may politika rin ng mga nagpapalakad dyan. Lahat naman naranasan yan, di ba? Ginawa naman lahat ng kahit sinong nakaupo dyan, pinupolitika. Pero okay lang yun sa atin. Ang importante dito, yung pinupolitika nila ay dun sa tama. Di ba? Kagaya na nakita nila yung violation. Kaya naman siguro independent ng mga kongreso, di ba? Mga congressman at congresswoman ng kanilang ginagawa. Ang kanilang pag-iimbestiga. So, ganun din sa Senado. Yan magkakaalaman. Talagang, bagamat alam natin kung sino yung mga pro-SMNI na parang pro-Duterte na rin. Alam na natin mga yan, identified na yan. Pero doon natin malalaman sa hearing kung kanino sila boboto. Sa kapakanan ba ng taong bayan? O sa kanilang naging amo? Sa kaalyado? Diba? Kaibigan? At sino pinoprotektahan ba nila? Ang taong bayan ba para maging maayos ang ating gobyerno o yung mga tumulong sa kanila na kahit na alam nilang mali, patuloy ang kanilang pagtatanggol. Kayo guys, malaya po kayo na magkomento dito sa ating vlog na kung tama ba talaga to yung ginawa ng MTRCB, NTC sa pag-suspend sa SMNI dahil sa kanilang
violation at fake news. Alright guys, hanggang dito na naman po. Abangan nyo susunod nyo. Thank you very much.